O in fairness na, maraming tao. Pero hindi puno, pinamigay. Abangan na lang natin yung next pasabog niya. Alin kuya, nabuntis siya? As someone who humiliates Melay on a daily basis, big words ka dyan, sis. Mama Lloyd. Ito yung lagi niyang binabanggit sa magandang buhay. Ano? Lagi tumatalsik daw yung laway ni Melay. Si Bea Alonzo, land grabber. Starstruck ako pagdating ko dun sa... Kanino ka na starstruck? Sa'yo! Oh! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Lloyd! Ito, si Ate Brenna. At ito naman po si Papa O, si Oti Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihilig sa amen. Ay! Ichika mo na! Dali! Ay congrats! Kanino? Kay Brenna, nandito na siya. Yes! Akala ko pa naman yung concert. May maraming bumabati. Oo. Sa concert ni Tony Gonzaga, yung kanyang 28 years sa kanyang career. Yeah. Same time birthday concert niya sa Araneta Coliseum. Yes. O in fairness na, maraming tao. Pero hindi puno. Mariba na naman. May mga ganyan naman talaga. Oo. Sa concert, hindi naman nawawala na may areas na hindi puno or mga bakanting upuan. Kasi kuya, sabi niya Andrew is sold out daw. Baka naman nga nabili lahat ng ticket na eh. Oo naman. Oo, Mama Lloyd. Pero pinamigay. Ha? Binili niya malalaking tao, tapos pinamigay lang. Hoy, anong ebidensya mo dyan? Ayan kuya, ayan Di ba? Nasa labas yung ale, pinamimigay lang. Uy, pero maraming kumalat na gano'n na. Ang dami doon namimigay sa MRT tsaka sa Gateway. Ng tickets. Talaga ba? Oo, nung araw daw. Tapos ang dami daw ng tao sa labas ng Araneta. Oo. Naghihintay doon ng libreng ticket. Totoo ba? Oo daw. Actually, sa totoo lang, totoo naman. Na? Kasi sabi nila, masyado raw akong play safe. Totoo namang namimigay sa labas. Totoo rin na namigay ng mga tickets sa mga kakilala, Kahit yung mga senador daw binentahan din ng tickets. Wala namang problema doon. Kasi kung bibili naman at papalitan ng pera yun, ay sales pa rin siya. Kumita pa din. Oo. Siyempre, ang tanong lang naman dyan, yung attendance, kumusta? Kasi kung sabihin na natin sold out lahat itong tickets, nabili lahat ang tickets, ang lagi nilang pinagbabatayan dyan ay yung attendance, yung physical presence ng mga bumili. Kahit pa sabihin mong pinamigay ang tickets sa concert ni Tony, ipinilit na manood sila sa concert ni Tony. Kahit paano sabihin nila, kung ang attendance ay napakarami, napakataas, kumita pa din yun. Naku kuya, play safe ka na naman. Kambal kayo ni Jex? Hindi kuya, napag-ahalakaan ka lang. Anyway, pinanindigan ko naman na talaga merong mga pinamimigay na ticket. Kasi first-hand experience natin yan dahil sa harap natin. May mga nag-aaloka ng ticket, di ba? Gusto yung pumunta, gusto yung manood. May mga ticket eh. Diba? Nasaksihan po kasi namin yan. Hindi to hearsay ha. Kumbaga sa hukuman, hindi to chismis. Naan po namin right before our eyes. Wala namang problema, Loy, kung pinamimigay. Ang importante, hindi sinasayang yung ticket. Tama. Nanonood talaga. Diba? At ano naman doon, nandun si Andrew E. Tapos kinanta ni Tony yung mga songs na yung nakilala sa kanya na, si Tony ang kumakantang madalas. Ganon. Ano yan kuya? Ayan yung mga kinanta niya sa rally, di ba kuya? Bakit naman? Kinanta na doon, tapos ngayon, nagpabayad pa. Alam ko, maldita ka na. Nakaka-tense talaga to si Morena. Anyway, basta tapos na yan, nakaraos na. At kumbaga, natanggal na yung tinik sa lalamunan ni Tony. Siyempre, tensyonado ka sa ganyan. Habang papalapit yung araw, di ba?
Kaya, abangan na lang natin yung next pasabog niya. Alin kuya? Nabuntis siya? Mas buntis si Loy. At alam mo yung pusta ko, Mena. Ha? Yung buntis si Tony, 10,000 din yan. Oo nga, natitense nga ako eh. Parang feeling ko mananalo ka. Ang dami nagsasabing mananalo ko, Nay. Ganun ba? Oo. O yan ang abangan natin kung truly rich. Nakalimutan ko tuloy ito naman doon sa barahan ni Raf Pineda. Kung buntis nga ba, dapat alam maulit ang mga Correct. predictions for 2023 sa vlog ko. Oo. Pero at the end of the day, happy si Tony sa turnout. Happy din yung mga fans niya sa turnout. Kaya everybody happy. Yeah. Ay, kuya, kailong lumabas. Kailong ko lumabas, ha? Alam mo yung so. Oo nga, Rena. Anak ko, itatago ko yung polydel. Mahulog! Ang tinago mo. Nakado pa naman yung kilay ngayon, oh. Oo. Oh. Diba? Sino may gawa? Hindi ako. Ha? And speaking of congratulations, Yes. congratulations din kay Otin G. Oh! Meron din siyang virtual concert. Oh! Online lamang syempre ito, no? Yung I Am Otin G. Oh, nakakaloka. Number 1 trending sa Philippines. Congratulations sa Nay. sinabayan niya talaga, no? Oo. So yung I Am Otin. Oo. Syempre pa, nasa 16,000 daw ang capacity ng Araneta. Oo. Pero ang viewers ni Otin G pumalo ng 27,000. Wow! Yung live views. Oo. Tapos, ang sabi dito, ang sabi ni Otin Gonzaga Soriano, medyo later ko na na-realize na may stickers nga pala sa TikTok live. Oh! Nung nag-live siya. At may halaga pala yun. Ang gagawin ko na lang, sabi ni Otin G, I will double the amount and will donate the whole amount sa Home for the Golden Gays. Wow! So meron siyang gift revenue na umabot ng $207.60. Wow. So, dodoblihin niya ito. Wow. Nakakatuwa naman si Otin G. Diba? Oo. Ang bongga. Congratulations. Nakipag-head on siya, ha? Oo. Nakakaloka. Nakakaloka. Congrats, Akla! Oo. Pero kuya, balik tayo dun sa cake, ha? Cake yung kay Alex Yes, Gonzaga. kuya. Pinagtanggol ni Carla Estrada. Si Alex Gonzaga. Di ba, Mamaloy? Ayaw nga, Nay. Oh. May post si Ma'am si Carla Sabi tungkol mo. dyan sa mga nagkamali na humingi ng tawad. Anong example sinabi? Eto, Nay, nasa sulat. Basa. Kung nagkamali, magpatawad. Huwag madulas ang dila sa pagbitaw ng masakit na salita. Dahil ikaw man ay tao rin na hindi perpekto. Kaso meron nag-comment. Dun sa, ano na yun? Yes! Ano sabi? Nirepost, tapos meron siyang comment na. Ano sabi? As someone who humiliates Melay on a daily basis, big words ka dyan, sis. Ay? Mamaloy. Ito yung lagi niyang binabanggit sa magandang buhay. Nung lagi kumatasip ko yung laway ni Melay. Dahil sa ngipin. Parang siya rin. Parang siya rin? Melay? Oo. Hindi, ako din na ano ko yun eh. Ilang beses ko na papansin yun. Na inaano ni Carla dati sa Magandang Boy si Melay. Part of ano yan eh. Parang running joke na nila yun. Parang kasi syempre mga close yung mga yan. Oo nga. Hindi dapat kuya sila lang ang bibroan. Hindi yung on national TV. May point si Rena, ha? Oo, eh. Pero Nay, mas nagulat ako. Bakit? Naintindihan niya yung full English. Na as someone who humiliates Melay. Alam niya. Ay, ano yung humiliate? Sige nga. Kuya, di yung hinihiyan niya. Hinihiyan niya si Melay. Ganun. Tama. Spell humiliate. Kuya, hinihiya na nga eh. Hinihiya. Oh. Huwag na kayo pahiya dito.
At isa lang yung hinihiya yun, Nay. Huwag mo nang alutin ang spell. Pero sa totoo lang, no, yung mga ganyan kasi, naririsibuhan nila yan. Oo nga. Kung ang, tama naman si Carla, na dapat daw, ay kung nagkamali, magpatawad, huwag madulas ang dila sa pagbitaw ng masasakit na salita. Tama naman yun. Kaya lang, ayan, narisibuhan siya ng si Mele nga kung hiyain niya sa TV. Pero sa totoo lang biruan talaga nila yun. Baliwala kay Mele yun. Kaya lang, yung ibang mga nakakapanood, medyo na-off. Diba? Kasi para sa kanila, o para sa karamihan, hindi ka nagbibiro about the hininga, the amoy, diba? The ngipin, kung ano yung deformity sa katawan, yung ganon. Si part of the joke nila yun. Kaya nga lang, yun nga yung sinasabi ko. Hindi lahat nakakaintindi ng joke nyo kasi yun. Kaya anyway, lesson learned din yan kay Carla. Para sa susunod, mapahintulutan siya ng mga tao na, sige, tama ka doon sa opinion mo. Pero dapat hindi siya marisibuhan. No, kuya. Hirap-hirap ka, no? Hirap-hirap. Ramdam ko. Hirap. Huwag yan. Ay! Hindi! Ano ba? Wala ko alam na sa resibo, no? Ito na nga, speaking of resibo. Oh, nice. Tama tayo. Yes. Nagkabalikan na. Oh. Si Elise at si Makoy. Yes! Yun ang pakiwari ng marami. Kaya wala pa silang direktang pag-amin, di ba? Wala pa. Napicturean lang sila. Yes. Kasi nga magkasama sila sa Sky Ranch. Yes! Pero wala pa silang direktang pag-amin. Kasama nila si Baby Taliz. Di ba? At least, di ba? Siguro napagtanto rin ni Makoy. Sandali. Kawawa may anak ko. Pangalawa, nanay ito ng anak ko. Pangatlo, sandali. Ngayon ko na-realize na mas mahal ko si Elise. Na-realize niya that family matters. Yes. Wow. Dito po yan sa OG Desk Showbiz Update. Una yung nabalitaan. Kaya nga po yan kay Elise. Yes. Pero alam mo, nabalitaan din natin. Hindi naman dito yung galing, Yung vlog ni Bea. Na nagpakain siya. Nang? Niya. Ano mo pinakain? Nagpakain. Sino pinakain? Ganon. Kumbaga, tinanggap niya yung mga kapatid na Aitas doon sa kanilang farm. Pinakain niya, inistima niya. Wow. Tapos may kumwestiyon. Oo. Anong sa question? Diyos ko, nakakaloka. At ito sabi, si Bea Alonso, land grabber. Oo. Mga aagaw ng lupa? Oo. Merong nga nag-tweet na si I love you too. Sabi niya nung, syempre, yung Inquirer nag-post na si Bea Alonso and her family invite their Aita neighbors to their farm in Zambales at tinreat sila sa kanilang home-cooked meal. Wow. Sabi niya, kung lahat sana ng mga YouTubers ngayon, makabuluhan din yung content tulad dito instead of being problematic. Wow. Sabi ni... Sabi isang comment. Ayan. So, sinabi rito ni I love you too. That's nice. Now, how about giving their land back? Ay? Wait, darling. Matindi nga yung akusasyon. Oo. Ako na nagsasabi, hindi totoo yan. Ay, alam mo yan, Nay. Kinuwento mo sa akin kung paano napunta kay Bea yung lupa na yan. Na-inspire siya kay Isabel Riva. Na may napakalaking lupain din at umaani ng mga bunga. Na naibebenta rin sa market. At si Bea ay merong 11 o 16 hectares. Wow! Parang ang ang ganda nung parang magaling na mga pag-top shot, kala mo sa computer di ba? Ganda parang Plant vs. Zombie. Hindi, di ba? Pero Diyos ko naman, kinwestiyon pa yan ng isang kansipang si I love you too. Ayan tuloy, yung lawyer ni Bea nag-issue ng statement na i-retract niya or mag-apologize siya. Nay, ito nga, nasa sulat. Masa? It is unfortunate that a certain I love you too made a very irresponsible and highly outrageous statement on Twitter asserting that Ms. Bea Alonso should give their, referring to the Aitas, land back.
For the record, our client vehemently opposes that baseless and very unfair accusation. She and her family are the absolute and registered owners of the parcels of land in Zambales acquired through legal and valid means. Let this message serve as a stern and final warning to that fellow who made that disparaging remarks against Miss Bea Alonzo on social media to retract his or her unfounded accusations and to cease from further making defamatory statements that bring disrepute to our client. Otherwise, we shall be constrained to initiate all the appropriate legal actions against him or her in no time. Ayan na, may babala. Oo, naiintindihan mo ba, Brenda? Hindi, kuya, nakatalikod kasi si mama nito sa akin eh. Alam ko na. Alam mo, palusot natin. Kaloka. Oo, yung mga ganyan, dapat mag-iingat tayo. Lalo na kung wala naman tayong hawak na resibo o ebidensya ng ating claim. Yeah. Diba? Siyempre, ako naman, maipapayo ko dyan. Dapat hindi pinapansin kasi lumalaki lang. Sumisikat lang yung Sumisikat. Kaya tuloy, nagkakaroon ng idea yung ibang mga netizen, ay, gumawa rin kaya tayo ng intriga, gumawa rin kaya tayo ng pasabog na comment para patulan tayo ni Bea o ng kampo ni Bea o ng kampo ng kahit sino na gusto nating intrigahin o lagyan ng issue. Diba? Kaya ako, ang dami-dami ko rin mga hindi ko pinapansin. Para mamatay agad. Sila, kuya? Yung issue. Ito sila. Kakalot si Bea. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy! Yung mga hindi pa ako namin subscriber dyan! Please, subscribe na! Now na! I-click nyo po yung subscribe button na sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy! M-A-M-A-L-O-I. Happy birthday, Papa Ferds Flores! Happy birthday, mga sa Audio Shows Update! Happy birthday! Yes! Ayan. At syempre pa, Mrena. Hello mga ka-update ang aking YouTube channel ko, Ate Mrena ko, M-R-E-N-A. May bago po akong vlog dyan. Next po yung vlog ko nung nagnaserya po kami mag-aama, mag-iina. Wow! Mag-iina Ano ba talaga? Mag-iina po. Okay. At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Archie Larga, ang pharmacist TikToker na sikat na sikat. Yes. At pinakikinggan dahil sa kanyang mga payo. Oo, ayan po. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Oz and Ozzy Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayo makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Kaya tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amen? Ay! Chika mo na! Dali! Ay, may dumaan! Ay, ako pag may dumadaan eh. Mabilis! Ay! Sino yan? Ay, pwede ko yung pabili ko? Ano po yun? Meron ba kayong hotdog dyan? Ha? Bakit? Wala ka pa ba? Uy! Kasi, sa akin kasi, dahil Chinese New Year, Chinese chorizo. Ay! Oh! So, kasana yung medyo special, Oh. German Frankfurters. Ay, ganda pala mo yan. Ano ba yan, kuya? Meron ba kayong gano'n dito? Yan pa binibili mo, hindi ko nga mabigkas yan. Paano ko makakabenta, Brena? Nakakaloka to. Oo. Anyway, ay, sino yan, Loy? Hoy! Kilala natin yan, ay! Yan ang aking kaibigan. Oo. At lagi kong kasama sa mga teleserye ng ABS-CBN. Oo. Sino pa nga ba? David Chuba! Hi, Hi, David! Gusto, di ba? Matense ako dun sa gusto niyang hotdog. Oo nga, ano ba yan? Hindi nga natin na-spell. Diba? Oo, David. Naku. Hi, David! Oo, si David, ilang serye bang pinagsamahan natin? Nathaniel, ano ba, Jezebel? Jezebel, Nathaniel. Oo, Diyos ko. Oo, muntik na kami mag-love team niya. Hi! Talaga ba? Kaya lang, masyadong lumalim yung aming friendship. Hi! Kaya hindi na kami nagkaroon ng mali siya sa isa't isa. Ha? Naging roommates din ba kayo? Diyos ko lagi. Oo, talaga? Naguhubad nga yan sa... Hi! Hindi na ako naapektuhan. Ha?
Hindi ka naapektuhan? O, hindi, patago. Ito lang ako. Hoy, sandali mo lang, ha? Baka pangit ang kwento, tatampalin ka. Unang pasok ko sa ABS-CBN. Tagal na yan siguro mga 2006, 2005. Shoko pa yun, Shoko. Kung naalala mo yung show mo na Shoko. Shoko? Shoko, yung parang Soko. Oo. Talent ako noon. Oo. Talent ako noon. Nakwento ko na sa yan eh. Parang all time ko noon, alas 5 ng hapon, dumating ka, alas 12 ng madaling araw. Ako? Oo, so naghihintay ako doon sa Starbucks. Naiya ako. Tapos nung nakita ko siyempre starstruck ako pagdating ko doon sa... Kanino ka na-starstruck? Sa'yo! Unang appearance sa TV, so tuwang-tuwa naman ako. As talent. Talent! Oo, tapos? Pagkita ko doon sa TV, nung pinalabas na, 3 seconds lang ako, nag-erase ako ng blackboard. Nakatalikod pa! Tapos, Pero na-starstruck ka talaga kay Oji. Na-starstruck siya nung naririnig niya yung mga katagang, kung mahusay ang pagkalap at ng ebidensya, lumalaki ang tsansa, malutaas ang anumang problema, sinisiyasa, scene of the crime. Ganyan-ganyan po si Casabel Gas pag bading. O, tinan mo naman, from being a talent doon sa Soko, yung first exposure yun, di ba? Yes, the first. Okay, ano na yung sumunod nun? Ang sumunod na is yung My Girl. My Girl. Kim and Gerald. Gerald. Oo. So, ang dami mo nang nilabasan. Nilabasan? Ay, so. Ito kasi nag-ano ng hotdog. Oo, ang dami mo nang nilabasan ng teleserye. Nilinawin mo puro na. ABS-CBN yun. Kaya siguro, nahasa ka rin sa pag-arte. Oo. Pero ano yung biggest break mo na maitutulong? Siguro, masasabi ko yung show na Goodwill. Good Goodwill na pangalan niya. Ipapalabas ko sa Net25. So, ano to? Kapatid ba to ng Kuya Will? Pwede. Idolo natin yung sa So, ano tong Goodwill? Is it teleserye, sitcom? It's a series, once a week, every Sunday. Ayoko sasabihin sitcom kasi narrative siya eh, may kwento. May kwento siya ng sabi natin yung rom-com, romantic comedy. So, when you say biggest break mo, bida ka? Masasabi natin, nagbigyan tayo ng pagkakataon. Sino nagbigay? Net25. Okay. Sino mga kasama mo rito? Kasama natin dito si Limon Seron, Limon Palaching, Smokey Manaloto, Kat Galang, James Caraan, at si Ryan Reynolds. Okay. Directed by Direct Ian Loreños. Direct Ian. Wow. Ian. Oo, na mga premiado din ng mga ano niya, pelikulang dinirect ni Direct Ian. Award-winning. Unang award ko sa Cinema One Original, yung Direct Ian ko nakuha. Wow. Akala ko nga nag-ano ka na eh, nag-stop ka na. Nag-stop? O kasi medyo busy ka sa pagdidirect. Diba? Kasi ang alam ko, nagdidirect ka ng, hindi ko alam kung Rated Corina. Rated K ba? Rated Corina. Rated Corina. Tapos, nagtayo ka ng production. Sa production house. Ano nga yun? Dark Carnival Production. Okay. So, yung Dark Carnival, ikaw may-ari. Kayo yung ina-outsource, parang gano'n. Kinukuha kayo? Kasosyo ko dito yung mga kapatid ni Ate Corina Sanchez Rojas. So, tatlo kami. Ako, si Milano, si Mickey Sanchez. Pinuko namin yan noong pandemic. Kasi, imagine, nagsara ang ABS. Hindi ko alam ang gagawin ko noong mga panahon na yun. Nasanay ako na nag-taping tayo. Parang ako ginaganap ko na kinukuha akong bread and butter ko. Especially, wala na akong nanay. Binubuhay ko pa yung kapatid ko. Wala na akong tatay. So, kailangan mo mag-isip, kailangan mong i-challenge sa sarili mo na kukuha ka ng sarili mong kabuhayan. So, nabuo yung production house ng Dark Carnival. Pero nabuo rin yung issue. Oo. Na kasi nakita kayo ni Christine Reyes sa isang konsyerto. Sa isang concert. Ano ba yun? Merong pumicture sa inyo? Nag-ano kayo? Nag-selfie kayo? Ano ba yun? Tapos, ang sabi nila, sila na raw, si David na raw at si Christine Reyes. Ay, totoo ba to? Chika mo na! Dali! Ano totoo doon? Alam mo, Mama G, sino bang hindi magkakagusto kay Christine? Oh. Ganda.
maganda, Oo. mahusay umarte, Oo. mabait, Oo. magalang. Pero yung mga panahon na yon, inibita ko siya kasi gusto ko siya maging miyembro, maging parte ng cast ng Good Kala mo Will. parte ng pamilya. Pwede naman ang... O ng buhay niya eh, no? Tapos, Inibita ko siya, sabi ko kasi pwede ba tayong manood ng concert ng isang show na si Lainey. Si Lainey. si Lainey Oo. Robredo. Lainey ba siya? Lainey Yung singer! Oo. Oh. Pinipita ko siya, sumama naman siya kasi hindi lang naman kami yung dalawa, buong cast kasama namin. Siguro nabigyan ng kulay yung... So ano yun? Talaga may usapan kayo ni Christine na magkasama kayo sa Lainey? May usapan kami na manonood kami. Dalawa lang Grupo kayo? kami. Hindi, grupo kami. Sa isang sasakyan? Grupo kami sa isang sasakyan. So nagkaroon lang ng mali siya sa iba na parang naka-move on na si Christine dahil ikaw ng kabit. 5, 4, 3, 2. Ay, ang tagal Ano ba? Hindi ka kasagot agad, David. Matalik ko siyang kaibigan si Christine. Ginagalang ko ang mga desisyon niya sa buhay. Ibig sabihin, sinabi mo na ginagalang mo ang desisyon sa buhay ni Christine. Ibig sabihin, meron kang tinanong sa kanya, kaya mo nasabing iginagalang mo ang desisyon niya. Dahil tinanong ko siya kung pwede ba. Na Kung ligawan papayag mo. ba siya. Na sasama siya sa show ng Good Will. Ah. Tinanong ko sa kanya. Oo. Sabi naman niya, of course David, willing naman ako sumali dyan. Di ba? Pero syempre, hindi naman pwedeng dumaan sa akin. Hindi ka dumaan sa management. So, kailangan ko usapin yung management. Ano ending? Ang ending nun, edi... Wala eh. Hindi niya tinanggap. Hindi pa kami nagkakaroon. Hindi, ang usapan namin sa season. Season 1 pa lang naman yun. So, ongoing pa rin yung proseso ng pakikipag Sa season usap. 2. Si Mrena ba gusto mong isama sa season 2? Oo. Gusto mo siya isama sa season 1? Pwede, oh. Christine na. Christine Gel. So, itong Goodwill na ito, paano ito nabuo? Tapos, mapapanood siya sa Net25 tuwing kailan? Unahin ko muna paano nabuo. Ano na to, 2 years in the making. Pandemic pa lang. Ginawa na namin to ni Direk Ian Oreño, si writer natin na si Joe Malabayan. Binula namin yan, iba-ibang ang napunta yun. Una, pelikula dapat. Dapat naging parang siyang com-rom una, hindi rom-com. Ang naganap ang Net25 sa amin, David, pwede yung bigyan kami ng may kahulugan yung kwento. May aral na matututunan every episode. So, sabi namin, sige, brainstorm kami ulit. Nabuo yung Goodwill. Bakit will? Yung will kasi, ibig sabihin nun, mana. Yung will. Last will. Last will. Kasi may last will na nabibigay sa akin na aking yumaong ina para makuha ko yung mana ko. May last will. Kung baka may kondisyon. May kondisyon. Bago ko bilang Lloyd Patawad yung character ko doon na wannabe rockstar. Wala naman akong talent na kumanta. Pero gusto kong kumanta. Gusto kong maging sikat na banda. Pero ang tanong nga doon, hanggang saan mo ba abot yung ambisyon mo? Kung alam mo naman yung realidad, ito ang realidad, ito ang ambisyon mo. Hindi ka nung kagalingan. Hanggang saan yung ambisyon mo na maabot yun? Hanggang ang gagawin mo? Hanggang kailan? Mukhang malaman yung storya. Kung series ito, ilang episodes? 12 episodes sa isang season. Ano na siya sa Sunday, January 22, 4 to 5 p.m. sa Net25. Ay, taray. Dahil dyan, nakapag-promote ka na. Yes. At syempre, mukhang na-intriga sila dyan sa kwento ng Goodwill. Kung ano yung mga kondisyones na isa-isahin yung ilalahat sa every episode. Na tuwing Sunday at 4 p.m. 4 to 5 p.m. 4 to 5 Yes. p.m. Back to back kayo ng... Marina interviews. 5 to 6 naman ang Marina interviews. Ayan. So, dahil dyan, baka naman may knock-knock ka, baby. Ay, oo nga. Baka naman. Wala akong knock-knock. Marina, meron ka bang knock-knock dyan? Alam na alam niya ikaw nagna-knock. Mayari na kuya, di ako rin. Ay, kaya na naman Alam ko gusto mong bayari. Sorry. Sige, kuya. Sige. Knock, knock. Aba, talagang Meron. Gandahan mo yun, nakakaya sa bisita natin, ha? Panggap-panggap ka pang wala, meron pala. Meron naman na rin.
Oh. Go. Knock, knock. Who's there? Yan. Parang sa'yo po to. Wow. Yan. Ay. Goodwill. Oh! Wow. Ang bilis makaisip, ah. Good. Parang gusto niyo sumama doon sa... Ay, mahusay umarte yan, ha? Oo. Yeah, born for you. Nakakatawa din yan, Yeah, ha? born for you. Born for you. Oo. Born for you. Born for you. din Yeah. yan. Boy, sa Lord, medyo matakot ka na kay Morena. Ano, Greg? May knock-knock pa ako para sa inyo. Goodwill. Oh, goodwill. Goodwill who? Goodwill ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Goodwill ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino nga ba? Ayan na. Bawi ka, Ha? goodwill ko nang bumitaw. Kuya, parang bibitaw ko. Parang bibitaw ko. Nararamdaman mo ba? Oo. Tinitest ka pa lang naman ni Doc LJ na bit ko ba ticket? Ano ba naman? Oo. Baka ikaw meron ka, David. Knock-knock, Joe. Hindi, gusto mo siya i-knock out?